Okay guys, hello. Matt Nanudling guitar player nga ulit. Guys, meron akong i-share ng mga konting tips para ma-improve yung tunog natin, no? So, may nagtanong kasi sa akin, ah, paano daw ma-improve yung tunog ng ating pag-execute ng notes? Paano daw siya mapapaganda, hindi yung parang tunog skala lang, no? Actually, yun, bibilisan ko lang yung video para at least ah, yun, hindi masyado matagal, okay? So, unang-una sa lahat, hindi ako expert, hindi ako nag-aral ng gitara para sabihin kung ano yung tama at mali. Ang i-share ko lang ngayon is yung kung ano yung nag-work sa akin. And sana makatulong, no? So, paano daw ma-improve yung tunog natin sa paggigitara? Yung tunog ng bawat notes, ano? Marami kasing factors eh. Pwede mo siyang ma-improve gamit yung mga techniques. Bending, sliding, vibrato, arpeggio, di ba? Yung mga ganyan. Tamang picking technique, economy picking, mga ganyan-ganyan, posisyon ng daliri, ganyan-ganyan. Yung mga tinuturo ng mga teachers, no? Yung mga guitar teachers. And isa yung sa way na para ma-improve mo yung tunog mo. Meron ding isa, pwede mo rin siyang ma-improve sa pamamagitan ng mga note choices mo. Pag-utilize ng paggamit ng tamang skala, no? Kasi para tama nga naman yung tunog mo, and appropriate na modes ng skala, appropriate na notes, right note choices, target notes, no? More on note side naman, no? Hindi naman siya more on physical picking or execution ng tunog, no? So, yan yung mga aspeto na alam ko na nakakatulong para ma-improve ang ating playing. Pwede rin yung sabay, pwede ka ring may notes sa aspeto ng mga notes na ginagamit mo, and pwede rin naman sa aspeto ng mga technique na ginagamit mo, maaari ding sabayan. Mas maganda kung sabay, no? So, pero sa akin naman, ngayon, may i-share din ako na isa na hopefully makatulong. Maliban sa notes at saka sa technique, meron din ako para sa akin, meron tinatawag na thought process, no? Or yung parang expression. Ano bang gusto mong marinig sa iyo? Yun ang gusto ko sabihin eh. Um, yung paggigitara mo ba is parang kumakanta, parang literal na singer na kumakanta siya, no? So, or tunog bubuyog na parang shred. Depende sa iyo eh. Ikaw makakapagsabi niya kung anong gusto mo, kung anong preference mo. And para sa akin, kung meron ka nun in mind, mas madadalian na kasi susunod na doon lahat ng techniques mo at saka lahat ng notes na ginagamit mo eh. So, kapag wala ka pang ganun, talagang mapapako ka sa stage na sa phase na kung saan hindi mo talaga alam kung ano yung gusto mo mangyari sa tugtog mo. So, unang-una sa lahat para sa akin, ang kailangan meron ka is yung kung ano yung gusto mong marinig sa'yo. Ano ba yung gusto mong i-portray pag nagtutugtog ka ng notes? No? Let me give you an example, no? Kunyari, tutugtog ako ng isang simpleng melody, no? Simpleng melody lang. Given na lahat ng technique meron na ako, alam ko na mag-arpeggio, alam ko na ng picking technique, yung posisyon ng gitara ko, napakaganito na, yung daliri ko, relax na. Alam mo yun, yung mga tinuturo ng mga teachers, no? Na hindi talaga nawawala yan sa guitar lesson, which is okay naman ako. Pero kasi, guys, mababaw yun eh. Mababaw yun, pero nakakatulong yun. No, para sa akin, mayroon pang mas malalim na way para ma-improve ang gitara mo kasi yun, matututunan mo yun. Eto, kahit matutunan mo yung technique, hindi mo pa rin mai-improve ang tunog ng gitara mo kung wala ka nito. So, hopefully, makatulong ito, no? Kasi sa akin, nakatulong siya. Hindi ko sinasabing nag-aral ako ng gitara or expert ako para sabing tama o mali. Tama yung tinuturo nilang lahat, but then again, gusto ko lang dagdagan, no? Which is a very important part, no? Kasi, ganito yan. For example, meron kang bubuuing isang bagay. Nandun lahat ng skills mo, marunong ka bumuo ng bagay niyo, marunong kang bumuo, kunyari, bahay, no? Skilled ka na karpentero, yes. Skilled ka na, na worker. Tapos, skilled ka rin sa lahat. And meron ka lang lahat ng materyales, tamang materyales. But then again, no? Ang tanong, anong klaseng bahay ang bubuuhin mo? Yan ang problema dyan. Di ba? Yan ang madalas na nawala sa musicians eh. Ang gusto kong sabihin dito, meron silang technique.
Meron silang theory. Meron silang natutunan nila sa mga teachers yung tamang posisyon ng gitara, tamang daliri, kailangan relax. Alam mo yun? Yung mga bagay na binabayaran mo ng libo-libo sa mga teachers, no? Which is, hindi ko naman sinasabing mali. But then again, pag natutunan mo na yon, it will, for me, it's not gonna take you any further. No? Kasi bakit? Ang dapat matutunan, ako naniniwala ko na dapat matutunan sa pagtutugtog is, ano ba yung gusto mong marinig sa'yo? Yun ang tanong. No? So, ano ba yung gusto mong marinig sa'yo? And gusto mo ba tunog si John Mayer ka, tunog 'di ba? Tunog John Petrucci, tunog Guthrie Govan or anyone else, no? Na medyo mas komplikado, no? Depende 'yun sa iyo, ikaw makakapagsabi niyan. And 'yun ang dapat meron ka. And ako, ito yung i-share ko ngayon, no? Kasi every time natutugtog ako ng gitara, meron akong gustong i-portray. Sa bawat notang tinutugtog ko, meron akong gustong i-portray. Simple lang, no? Yung gusto kong i-emulate, no? Given na alam ko na lahat ng technique, alam ko na lahat ng hindi ko alam na technique. Example lang, no? Given na lahat ng technique, alam mo na, lahat ng mga theories, alam mo na. Pero, ito pa yung isang bagay na makakatulong. Ano ba yung gusto mong i-portray? Every time natutugtog ka ng skala mo, tutugtog ka ng notes mo, no? Mag-sweep picking ka, ano ba yung gusto mong i-portray? Ano ba yung tunog na gusto mong i-emulate, gusto mong iparinig sa makikinig sa'yo? Yan. No? Which is ako, every time na magpe-play ako ng kada notes, tinuturing ko siya na parang vocalist. Yung gitara ko, parang kumakanta siya. Kumakanta na singer na kumakanta. So, kunyari pag G, no? Eto, guys, magpe-play pala ako ng isang halimbawa, no? Magtutugtog ako ng G major scale. G major scale, hindi do, re, mi to para wala tayong problema dyan Okay. G major scale, no? So, mag-start ako magtugtog ng G major scale, no? So, no, given na may technique na ako, no, na fingertips, tapos relax yung daliri. Okay? Okay? So, vibrato. Okay? So, walang problema doon, no? So, anong nangyari? Tinugtog ko lang yung skala na yon. Bakit? Kasi, nakafocus ako doon sa technique and sa shape. No? Ang gusto ko sabihin dito, kung meron kang gustong i-portray sa iyong skala, sa iyong itinutugtog, hindi ka tutugtog ng straight na ganun. Okay? Kahit pa sabihin mong walang background music, walang backing track, hindi ka tutugtog ng skala na ganun, na parang nag-i-exercise lang. Okay? Which is wala namang mali doon, no? Pero kung meron kang in mind na gustong i-display, meron kang gustong i-emulate sa pagtugtog mo, so magiging ganito siya. No? Which is parang ako, pag tumutugtog ako, ini-emulate ko na parang singer na kumakanta, no? So, with that in mind, hindi ko na kailangang isipin kung kailangan ko ba mag-vibrato sa ganitong note, kailangan ko ba mag-slide sa ganyang note, hindi eh. Basta pinapakanta ko lang siya, no? And yun ang ipapakita ko sa inyo. Napaka-effective way na improve ang iyong tunog dahil hindi ka nakatingin sa technique. Nakatingin ka doon sa gusto mong maging tunog ng iyong playing. Gusto mo parang parang kumakanta. So, hindi mo na kailangang isipin kung kailangan mo mag-vibrato. Kasi automatic na yun. Kasi, pag sinabi mong pakakantahin mo siya, yung mga notes, pakakantahin mo.
So, gagawa ka ng paraan. Kailangan mong gagawan mo ng vibrato, gagawan mo ng slide para umarte siya. Gagawan mo ng konting bend, slide. O, di ba? So hindi ako naging masyadong particular. Although pwede naman tayo maging particular dyan, pero at least yun ang pundasyon mo. Yun ang sinusundan ng mga techniques mo, ng mga sliding, bending, vibrato mo. Yung ganung way ng thinking na meron ka munang gustong i-portray sa bawat notes na gusto mong tugtugin. Okay? So maganda doon tayo magsimula. Kesa sa magsimula tayo sa bending agad, slide. May ganun ka nga, but then again, anong gusto mo maging tunog? No? And isa pang bagay, nakakatulong din yun sa phrasing mo. 'Di ba? Kasi kung pinakakanta mo nga siya, makokontrol mo. Makokontrol mo kung kailan ka maglalakas, maghihina, magdadami at magkokonti. O, 'di ba? So, yun yung akin eh. So, depende naman sa tumutugtog yan. Basta ako, ang isang example ko dyan is parang vocalist na kumakanta. Meron siyang verse, merong chorus, merong konti. Depende yun sa hinihingi ng song, no? So, and yung paghinga ng bawat notes nandun. Kasi nga, meron ka nang ini-emulate, meron ka nang gustong mangyari dun sa alam mo na skala at alam mo na technique. So, yun yung kinagandahan na meron ka nang in mind na gusto mo maging tunog. Kesa dun sa nalaman mo nga yung technique, nalaman mo yung skala, nalaman mo yung finger positioning, pero para saan? So, yun ang isang magandang, it's a passive skill eh. Hindi siya talaga active skill na kagaya ng mga sweep picking, ng mga it's a passive skill na dapat meron muna tayo, no? Para at least kapag meron ka na nun, masusundan mo na yung isusunod mo na doon lahat ng mga techniques mo. Dahil gusto ko ganito. Dahil gusto ko vocals yung parang kumakanta yung gitara, so lalagyan ko siya ng vibrato sa gantong nota. Tapos dito ko siya lagyan ng chromatic. So, yun, no? So, everything follows, no? So, sana nakatulong yun. And, syempre, i-share ko din ngayon yung mga simpleng ways ko lang din para ma-improve ang aking tunog, no? Isa na dyan yung sliding, yung vibrato, at saka bending, no? Given na marunong ka na ng major scale, marunong ka na ng major scale, marunong ka na mag-scala, but then again, ang tunog mo is parang stiff, no? Parang, alam mo yun, yung parang, okay? So, given na ganon, eto makakatulong to. Sana, nakatulong to sa akin eh. Sana makatulong to sa inyo. Okay? So, ayun nga, guys. Magsa-start muna ako mag-play ng simpleng melody lang. Happy Birthday, Key of G. Okay? Itutugtugin ko to na walang gustong i-emulate. Wala akong gustong in mind na gustong iparinig sa tao na parang gusto kong yung personality, yung expression, wala. Pure technique lang, pure tamang handling, tamang posisyon ng gitara lang ang tutugtugin ko and right notes. Pakinggan nyo guys ha. Ulit, tama, fingertips, relax yung daliri, tamang picking, up-down stroke, nandun lahat, no? Okay? So, nandun lahat, no? Nandun lahat ng technique, tumunog lahat ng notes, malinaw. But then again, kung okay na kayo doon sa ganung klaseng setup, wala namang problema. Pero, guys,
Ito nga yung gusto kong i-share ngayon. Kasi yun, tinugtog ko siya, na tinugtog ko lang yung tamang notes at tinugtog ko lang din literal yung mismong melody lang. Wala akong gustong i-portray, wala akong gustong i-express. So yan ang gusto kong sabihin guys. Nandun yung technique, nandun yung theory, nandun yung major scale. But then again, bakit ganun? Parang walang buhay, parang stiff. Kasi walang expression. Which is hindi masyadong tinuturo ng mga teachers ngayon kasi nakafocus sila sa technique. Which is wala namang mali doon. Tamang positioning ng daliri, tamang ano. And, no? Kahit sabihin mong lagyan ko ng vibrato yan, kung ituturo sa inyo ng mga teacher, vibrato ka mo eh. Ah. O, di ba? Tinugtog ko lang yung vibrato, wala naman akong something in mind na gusto kong i-portray. Wala lang. Kasi bakit? Technique lang din yun eh. Lagyan ko ng slide. Vibrato pa, no? Pinagsabay ko. So, nilagyan ko ng slide, nilagyan ko ng vibrato, but then again, wala dun yung ano eh, wala dun yung wala pa ring sarap yun. No? Bakit? Kasi wala tayong gustong i-portray, no? So hindi siya ganun lang na yun yung parang medyo downside kapag technique lang ang inaral mo and wala ka talagang gustong i-portray or i-emulate, no? Gusto mong wala ka talaga yung in mind na gusto mong i-emulate sa tunog ng bawat notes mo. Okay? So ganun siya, guys. Ngayon, ipakikita ko sa inyo yung may gustong i-emulate na tunog. No, meron kang gustong i-portray, meron kang gustong iparinig talaga. Ano bang klaseng tunog sa gitara gusto mong marinig ng makikinig sa iyo, no? Labas dito yung technique, no? Ang mangyayari dito, pinasunod ko yung technique sa gusto ko mangyari. Gusto ko, and ang gusto ko para sa akin, yung yan nga, yung example na binibigay ko sa inyo, gusto kong pakantahin yung gitara na parang R&B singer, na parang kumakantang vocalist, no? So kunyari, kakantahin ko, Happy Birthday to you. O, ganun siya. Literal na kung ano yung pagkakakanta, yun yung i-emulate ko kasi para nga siyang vocalist eh, no? So, pakinggan natin, no. See? Yun yung difference ng may gustong i-emulate, 'di ba? Yung mga sliding and vibrato, yung mga ginawa ko doon kanina, hindi ko yun inisip. Na kailangan kong gawin yun sa bawat note na yun, hindi ko inisip yun. Ang nasa isip ko lang is gusto ko parang parehas na parehas dun sa gusto kong i-emulate kasi parang gusto ko siyang kumanta na parang vocalist, no? O, di ba? Ganon. Parang may voice runs pa. Happy birthday. O, di ba? O, di ba? So, bakit ako naka-create ng ganon? Hindi dahil kinabisado ko. Hindi dahil may theory ako. Hindi dahil may technique ako. Hindi. Kasi meron akong sinusunod in mind. Yun yung gusto kong sabihin, di ba? So, kapag tayo, nagawa natin yun in a larger scale, no? Kumbaga sa pag-i-improvise natin, nagawa natin yun na parang meron tayong gustong i-emulate. And ako, ang pinaka easiest way ng emulation is pakantahin mo yung gitara na parang kumakantang singer. So, I suggest, kung gusto nyo matutunan ito, maganda makinig tayo ng mga ballad songs. Paano ba kumanta yung mga singer? Paano ba sila mag-voice runs? Simple lang naman ang voice runs eh. May mga pentatonic yun, no? Si Regine Velasquez, di ba? Yun yung mga madalas na na runs nila ng mga diva eh, mga pentatonic runs.
So, yun, no? And another example, no? Bukod sa happy birthday, yung magbalik na intro. Kung tutugtugin mo siya na wala kang in mind, tutugtugin mo lang yung na may technique ka, tapos may notes ka, tapos literal lang na wala kang gustong i-portray. Ganito magiging tunog niya. Sa key of E naman, no? So, yun, no? Pero kung, yun nga, kagaya ng ginagawa ko na meron akong gustong i-emulate na maging tunog ng bawat notes ko, no? Gagawin ko siyang parang kumakantang vocalist, no? So, yun, no? So, yun, somehow, kung meron kang gustong i-emulate sa tunog ng bawat notes mo, susunod na rin yung technique mo, yung mga vibrato mo. Alam mo na kasi kung saan mo siya gagamitin eh. Hindi mo na kailangan magtanong kung kailangan ba sa gantong note magbibibrato ako. Actually, sa lahat ng note, pwede mong gawin lahat ng techniques. It's just that, ang nagiging problema lang is paano natin siya ilulugar. Which is, ano ba yung nagpapalugar sa kanila? Di yung gusto mong mangyari. Kailangan meron kang gustong i-emulate, kailangan meron kang gustong i-portray sa bawat notes mo na tutugtugin. Which is, nakukuha yan kung alam mo talaga yung gusto mong maging tunog. And, yun nga, ang pinaka simplest way na nag-work sa akin, no? Iba rin naman na sa inyo, pero ang simplest way na nag-work sa akin is, para siyang kumakantang singer. Parang kumakantang vocalist, humihinga yung bawat notes, merong vibrato, may parang singer nga, ginagaya ko yung singer no? Bawat notes. Hindi ko na iniisip kung kailangan ko ba mag-vibrato dun. Kung kailangan ko ba mag-slide. Kahit anong melody yan, kahit marilag. O, diba, dinagdag ko yun. Kasi nga, parang pinakakanta ko nga siya eh. Oh, if you are future. Diba? So, yun, no? Hopefully, nakatulong yun. And, yun nga, if ever na gusto nyo ng mga techniques, ng mga sliding and bending, yung specific na, no? Yung specific na, kung gusto nyo, kung interesado kayo sa ganitong way ng pagpe-play, message nyo lang ako. And hopefully, sana nakatulong yun, no? Medyo mahaba na yung video. So, ayun, yun muna. If may questions kayo, i-message nyo lang ako, guys. Rock on!